So yun nga sa mga kutya, today is another day. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ampli setup. So ano bang ibig sabihin nito, ano yung magiging setup, at ano ba yung mga kailangan na gamit dito pagdating sa ampli setup. So ano bang ibig sabihin ng ampli setup? Ang ampli setup, ito yung mga gitarista or bassist na hindi na nila ginagamit yung mga amplifier na nako-provide dun sa event na kanilang tutugtugan. May reason yan no mga kutya kung bakit hindi nila ginagamit yun. Sample, si owner ng Sound and Lights, meron siyang sariling gamit for a band, no? Tatlo para sa guitar amp, isa sa bass, syempre sa keyboard amp, then drum set na with cymbals and snare or anything else pa man din. Syempre, mga mics, then mga speakers, and mga lights, no? Syempre, yun, complete set na yun mga kutya. Yun ay ginagamit sa mga big events, yun, sa mga concerts, then minsan, mga medium events and small events na which is kailangan ng may mga tutugtog na banda. Palagay na nasa big events, no, sa mga concerts, no. So yun yung pre-provide ni owner ng Sound and Lights na which is yun na yung mga amplifier, no. Pagpalagay na yung amplifier ay dalawang Fender Deluxe, isang Marshall amp. Sa bass ay Fender na which is yung may amp pa, tapos merong IR speaker na 4x12 pagpalagay na natin. Then nung dumating na yung mag-soundcheck or yung banda, so tinitingnan nila kung ano yung mga setup para mapakinggan nila yung tunog. Then nakita ni gitarista at the bassist na yun yung naka-provide or naka-set up dun sa stage, pero hindi nila nagustuhan yung amplifier dahil sa meron silang nakasanayan or kumbaga gustong-gusto nilang amplifier na magamit doon sa kanilang tutugtugan. Kung wala silang amplifier dahil nando sa kanilang bahay, syempre napakabigat nun mga kadya. Pero meron ding mga gitarista kung silang dalang amplifier, like example kay Joven Pilingon, kay Jambo Madlag din, Monty Macalino, meron silang sariling amplifier na dinadala sa kanilang tinutugtugan. Baka meron silang crew or mga staff na dinadala nila yung mga gamit nila. Yun na hindi nila nagustuhan yung amplifier na nako-provide, pero meron silang amplifier pero hindi yung literal na amplifier. Kumbaga yung amplifier ay yung nakalagay na doon sa kanilang pedal board. Yun yung pagbabasihan nilang amp. So, mag-uusap sila nung owner ng Sound and Lights or yung staff. So, itatanong ni gitarista doon sa owner ng Sound and Lights kung pwede silang rumekta papunta doon sa audio house. So, straight to the point. So, pumayag na si owner ng Sound and Lights na pwedeng rumekta si gitarista at si bassist na papunta doon sa audio. So, rekta sila no mga kutya para marinig yung tunog nila dun sa speaker, dun sa nakatapat dun sa crowd or sa audience. Ang mahalaga ay meron dapat silang mga monitor na speaker na nakaharap sa kanila or kaya mga naka-in-ear monitoring para mapakinggan nila yung tunog nila. Pero minsan na ginagamit nila din yung mga amplifier na nako-provide doon for a monitoring. Meron sa likod na may monitor, then meron din doon sa harap para at least ay napapakinggan nila yung kanilang tunog. No? So ano ba yung mga gamit na yun mga kutya pagdating sa ampli setup? Unahin natin dito sa unang bagay na ito, which is dito sa bagay na ito. So, ang tawag dito ay amp simulator pedal. Itong amp simulator pedal na ito ay ito yung ginagaya yung mga sikat na guitar amplifier or sinisimulate or kinokopya yung mga tunog ng amp. Fender, Roland, Vox, Marshall, kung ano pa mang amp na sikat na which is ginagaya nila ng mga kutya. Maraming mga gitarista na gumagamit ng mga amp simulator pedal. Like example, nung kay Jem Manuel ng December Avenue, si Ole Romblon ng Tanya Marcova. So, yung bandang Typecast din, sina Steve at si Pacoy Flechero. So, merong mga klaseng amp simulator which is yung analog. Yung isa ay yung naka-built-in or nakalagay na doon sa mismong multi-effects. No? So, next naman which is yung IR pedal. So, yung mga speaker like example 2x12 or 4x12 or kung isang speaker pa man yan, basta yung malaki. The next naman, DI box. So, dito natin isasaksak yung mga amp simulator, IR pedal. Yung pagtaas ng IR pedal, saksak mo yung IR pedal dun sa DI box. Then, meron siyang isa para for a mono. Then, yung sa taas dun, meron siya for a SLR papunta dun sa out, papunta dun sa audio mixer. DI box para ito yung ma-balance yung tunog natin papunta dun sa audio mixer. Pero ititimpla din niya ng sound tech kung malakas ba or hindi. Napakahalaga din syempre na meron dapat tayong monitor or speaker na nakaharap
dun sa atin mga katsa para mapakinggan natin yung tunog natin. So ano ba ang kagandahan sa ampli setup? So ang kagandahan sa ampli setup, walang halong noise na papasok. Kasi dun sa amplifier na which is merong inatapatan ng mic, may cost din na papasok dun yung sa drums, then yung sa keyboardista or yung sa isang mong gitarista or sa bassist, then yung ingay pa ng crowd ay papasok yun dun, papunta dun sa microphone, papunta dun sa audio mixer, dun sa mismong speaker. Kaya yung iba, di na sila naglalagay ng mga mic dun sa amplifier. Kumbaga yung binibili nilang amplifier, yung merong line out na which is yung nakalagay dun sa likod ng amplifier. Kagandahan doon ay magiging klaro yung tunog mo. At sa kahuli-hulihan nito ng mga katsa, kung tayo mag-ampli setup, ay tatanungin muna natin yung owner ng Sound and Lights or yung Soundtech kung papayag ba sila na tayo rumekta doon sa kanilang audio mixer. Kasi may mga ibang Soundtech or owner ng Sound and Lights na hindi nagpaparekta doon sa kanilang audio mixer dahil sa syempre may mga distortion yung mga gitarista, tapos may mga pa-alien sounds pa, tapos yung gagamit ng mga amp simulator na nilalaksan dahil hindi mapakinggan dun sa speaker monitor, sa speaker out na nakaharap dun sa crowd. Yun, may cause na baka masira yung kanilang mixer or yung kanilang speaker. Kumbaga hindi sila nag-i-emote for a safetyness dun sa kanilang gamit ng mga kutsa. Pero may mga ibang Soundtech or owner ng Sound and Lights na pwedeng rumekta dun sa kanilang audio mixer or dun sa kanilang sound system. Basta ayusin lamang yung pagtimpla. Kung meron kang Soundtech dun sa inyong banda, ay siya na ang bahala dun sa timpla dun sa mga tunog ninyo. Pero kung wala kang Soundtech sa banda ninyo, mismong Soundtech na talagang bahala kung ano yung mangyayari dun sa tunog ninyo, sa gitara, sa bass, sa drums, sa keyboard, at sa vocal syempre. Basta yun, mag-request na lang kayo na ayusin. Kaya nga tayo merong soundcheck before sa tugtugan natin or doon sa gig ng mga katsa. Kaya huwag tayo basta-basta agad na re-recta. Basta magtatanong muna tayo doon sa owner ng Sound and Lights or doon sa Soundtech. So yun lang mga katsa, yung idea ko about dun sa ampli setup. Comment na lang kayo dito sa video na ito kung ano yung mga i-clarify ninyo or kung may mali man akong nasabi. Comment na lang ninyo mga katsa para at least ay maliwanagan ako or makakuha ko ng konting idea about sa mga ampli setup. Alay ninyo, magawa tayo ng part 2 about dito sa ampli setup ng mga katsa. Pero abangan na lang ninyo. So dito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsa. Kaya peace, ingat pala, keep safe and God bless us all mga katsa. Yun lang.